Narito po ang News TV Quick Response Team sa Bago Bantay, Quezon City kung saan bakas pa ang nangyaring pagsabog kaninang madaling araw. Dalawang sasakyan ang pinasabugan sa tapat ng apartment at talyer na ito. Mabuti na lang po at walang nasaktan pero kita pa rin ang matinding pinsala sa paligid. Makikita niyo po, ito yung isang kotse na sinasabing nilagyan din po ng pampasabog, ano? Kaya ganyan po ang nangyaring pinsala. Talagang wasak na wasak po ito. Actually, kung gagamitin pa ito, parang konti na lang po yung mapapakinabangan dahil nga doon sa tinamong pinsala. At sa lakas nga ho ng pagsabog na yan, nabasag ho yung mga salamin dito sa mga bintanang ito ng katabing bahay. At talagang pati ho yung mga pinakakisame ng mga bahay na ito na nasa tabi nito sumabog na sasakyan ay nag-angatan, ano? So ito ho yung isang sasakyan na nagkaroon ho ng pagsabog. Pero dito ho, naging mas malakas ang pagsabog dahil kung makikita nyo ho sa itsurang ito ng sasakyan ay parang ho siyang binagsak ng napakalakas. Ano, ito ho yung lumalabas na dito ho, nagkaroon ng inilagay yung pagpasabog at sa lakas nga ho ng pagsabog na yan, lumipad yung hood ng kotseng ito, ando doon ho, ayun, sa bubong ho nitong bahay na nasa tawid ho nitong kalsada at pati na ho yung mga bahay, hindi lang ho yung mga nasa tabing na ito ay nagkaroon ng pinsala. Itong bahay na ito na nasa tapat ho mismo nito, nakikita ho natin may mga empleyado, may mga nagtatrabaho dyan dahil yun yung bintanang salamin ay nabasag. Kaya ho ngayon ay pinapalitan na dahil nga po doon sa nangyaring pinsala. At kitang-kita ko pa rin ho dito sa kalsada, ito ho yung mga bubog na iniwan, yung mga nabasag ng salamin, yung mga parte ho nitong kotse na nagkalat pa rin po hanggang sa mga oras na ito. Indikasyon na talaga pong malakas ang nangyaring pagsabog at kung ito po ay may inabot na tao ay malamang po na may mga nadisgrasya dito. Kumbinsido po ang may-ari ng apartment ang nakaaway nilang tenant ang nasa likod ng dalawang magkasunod na pagsabog dito po sa Bago Bantay, Quezon City. Dati na ro kasi siyang pinagbantaan ng tenant na hindi naman mahagilap nang mangyari ang mga pagsabog. Narito po ang report ni Victoria Tulad. Nakatagilid ang isang kotse. Ang isa pang ito, basag naman ang windshield. Nagkalat din ang mga debris sa kalsada. Ito ang dinatnan ng GMA News matapos ang dalawang magkasunod na pagsabog sa tapat ng isang apartment sa Ilocos Sur Street, Bago Bantay, Quezon City, alas 2 ng madaling araw kanina. Nadamay rin ang kalapit na tindahan at nabasag pa ang salamin ng isang bahay. Tuloy-tuloy rin ang pagsirit ng tubig mula sa napinsalang water pipe. Ay, bigla na lang may pumutok na malakas na ala kang makikita riyan na kundi puro usok. O, yun lang ang napansin namin. Tapos yung kami nga lahat appliances, tapos yung mga bintana namin basag. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Bomb Squad at Explosive Ordnance Division. Ayon sa may-ari ng apartment at talyer kung saan ipinapagawa ang sasakyang sumabog, posibleng gawa ito ng isa sa kanilang tenant na may galit umano sa kanya. May nakabinbin daw silang kaso laban sa kanya. Ayaw rin daw umalis ng tenant sa inuupahan niyang unit. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo noon, tapos nagpunta po ako ng presinto sa Masambong, nanghingi po ako ng assistance doon ng mga pulis. Tapos kasi pinagbantaan niya po ako, sabi niya may mangyayari daw po sa amin. Tapos may kasama po siyang 4 hanggang 5 lalaki. Hindi naman nakuna ng pahayag ng sinasabing tenant na wala sa kanyang unit nang maganap ang pagsabog. Ayon sa isang nakasaksi sa pangyayari, may nakita siyang lalaking palakad-lakad sa tapat ng apartment bago ang pagsabog. Nakita ho namin yung paahon yung lalaki. Paahon po, galing pa sa baba yun eh. Bilang nawala. Ngayon din namin pinansin, dahil kala ko baka sumakay na lang ng tricycle. After nun, siguro mga 5 minutes, saka naman sumulpot yung lalaki ulit, saka naman nakanilig na kami ng sabog. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung anong klase ng pampasabog ang ginamit at kung ano ang motibo ng krimen. Susuriin din ang CCTV footage na posibleng nakakuha ng aktual na pagsabog. Di pa natin masasabi dahil hahanapin natin itong mga device dito sa device. Maraming klase kasi dito natin makikita kung anong klase, kung totoo siya, bakit alas 2, di ba? Mahirap din mag-speculate pero yung naglagay, wala siyang gustong saktan. Victoria Tulad, GMA News.
Nakuna ng CCTV camera dito sa Bago Bantay ang isang lalaking naglalakad bago mangyari ang magkasunod na pagsabog. Batay sa CCTV footage, mag-aalas 2 na madaling araw, nakitang dumaraan ng lalaki sa gilid ng kalsada. Sa iba pang kuha ng CCTV, nakuna naman siyang tumatawid patungo sa Barangay Ramon, Magsaysay. Wala pang 2 minuto matapos siyang dumaan sa lugar na magkaroon ng mga pagsabog. Kita ito sa mga pagyanig na nai-record ng CCTV. Ayon sa QCPD, bukod sa improvised explosive device, isang hindi patukoy na explosive ang ginamit sa mga pagsabog. Sa mga oras ito, makakausap po natin ang anak na may-ari ng apartment building na si Job Tating para alamin natin. Itong dalawang sasakyan nandito na napinsala doon sa pagsabog, ito ba'y ganyan talaga posisyon yan o dahil sa pagsabog ay na iba? Dahil po sa pagsabog, actually po naurong na po nila po to. Kanina po, andun po sa gitna na nakabaliktad. Tapos ito, dito na rin po. Pero nung bago pa po sa pagsabog, nakaparada po na maayos yun dyan. Bago pa po nila pasabugin to, pinagbabasag po muna nila yan last month eh. Alin, mga salamin po. Salamin. So yung mga salamin na iba basag na talaga. Opo, yung iba basag. Tapos, pero ito mga to, running condition to. Opo, wala. Tapos mga buo ito. Ito po, ito lang po yung nakahinto kasi since yung pyesa po kasi niya mahirap eh, kaya ang tagal po rin nakastock dyan. Pero ito po running po. Oo, dahil sa nakita natin pinsala, ngayon ba sa tingin mo may mapapakinabangan pa itong mga sasakyan Hindi nito? na po, hindi na po mabubuo yan. Bakit ano nakita niyong pinsala niya? Kasi po yung sa makina, yung mga chassis po niya wala na po eh, dislocated na po lahat. Ito, isa ito. Ito rin po, kasi katulad po na nakita niyo, dun po sa likod, durug-durug na rin. Yung makina na rin po, durug na rin po. Oo, doon sa pagyanig, medyo na yung mga makina nito. Hindi na talaga mapapakinabangan. Baka po hindi na po. Oo, so anong parte pa niyan dyan, kung meron man, ang pwede mapakinabangan pa? Siguro po, sa junk shop na lang po. Oo, junk shop na lang. Yung katawan na lang po niya, mga body, mga bakal-bakal. So, ito ba sa inyo? Opo, sa friends po namin. Friends niyo, oo. Alam na nila yung nangyari. Opo. Okay, maraming salamat. Si Job Tating, ang anak po ng may-ari nitong apartment. At sa puntong ito, nakakausap po naman natin si Police Senior Superintendent Richard Albano. Siya po ang District Director ng Quezon City Police District. Sir, magandang hapon po. Good afternoon, Susan. Okay. Sir, so, at lumalabas na talagang itong dalawang kotseng ito na napinsala ay may magkaibang klase ho ng pampasabog na inilagay. Oo, yung isa exclusive pero yung isa ibang klase. Itong isa improvise. Ito pong coaching ito, ano po ang ginamit dito sa tingin ninyo? According doon sa EOD natin, ito yung mga expert, improvise ito kasi may lumabas na mga pako. Ito napinsala lang ng ganyan. Dahil mahina lang po yung nailagay na yun? Yes, yung crater niya pababa. Pababa, okay. So ito kaya naman, ganyan lang. Sir, yes, ito naman. Tingnan natin ito kabilang sasakyan dito. Bakit po ganito yung inabot na pinsala nito, General? Ito, explosive, ibang klase. Ibang klase po. Ngayon, kaya hindi pa tayo nakahanap ng mga anong klaseng bomba ito dahil tinamaan yung tubig. Okay. Na pumasok dito, na-wash out. Na-wash out, okay. Pero meron tayong nakita kanina na rim. Yun ang pasaswab natin. Kahit papaano, malaman natin anong klase. Importante kasi ito, para malaman natin, isang tool ito para doon sa tungo ng investigasyon natin. Saan galing. Sir, ito ba, meron kayang may ginamit na triggering device? Bakit sumabog ito? Ngayon, di pa natin masabi. Pero yun ang hinahanap natin, yung device. Para malaman natin. Kasi, unang-una, meron din yung, meron kasing tinasabi dyan na trademark ng mga gumagawa ng ganito kung sanay. So ito itong mga naggumawa ho nito, sanay ba? Marunong talagang gumawa ng mga pampasabog sa tingin ninyo? Mukhang hindi. Bakit po? Hindi niya alam siguro, ang evaluation natin kasi dito manakot lang eh. Manakot lang. Hindi niya alam na ganun yung epekto nun. Tapos, kaya naman natin rinroll out na ito hindi terroristic activities, terrorist act. Dahil yung magnitude niya hindi ganun kalaki. Na hindi yung maraming namatay, tapos tignan mo, we are plus magkaiba. Dapat parehas yan. Okay. Hindi ka dahil wala lang silang pagkakataon na gawin ito sa mga mataong lugar? Hindi, kasi alam mo, marami silang, they have all the time para ilagay sa gusto nila na ang impact. It will create chaos and panic. Meron na ho tayong suspect dito? Tukoy na ho natin? Meron tayong suspect ngayon dito na dalawa. Ang nag-guide sa atin dito, yung project ng city government, yung CCTV.
Tapos meron tayong witnesses ngayon dito na 3. It is just a matter of malaman natin, ma-identify natin ito, mahuli, then maituro nila sino yung nag-utos sa kanila. Okay, maraming salamat po. Thank you, Si Susan. Senior Superintendent Richard Albano, siya po ang District Director ng Quezon City.